Good day everyone, my name is Mahida G. Makadato and today I will be discuss the topic 1899 Malolos Constitution. So before we proceed, let us know kung ano nga ba ang Malolos Constitution. So ang Malolos Constitution ay very important for us to know because naglalaman siya ng mga important information or details, documents about past events or sa kasaysayan ng Pilipinas. After signing of the truce, tinanggap ng mga Philippine Revolutionary leaders ang bayad mula sa Spain at piniling magtungo na lang sa Hong Kong. At bilang bahagi ng kanilang kasunduan sa Spain, nang matalo ang Spanish ng US sa labanan sa loob ng Maynila or sa bayan ng Maynila noong May 1, 1898, simula noon nagbago na ang tagpo ng kasaysayan. And after that, they transported Emilio Aguinaldo back to the Philippines. At after niyang dumating, he declared the independence or kalayaan ng Pilipinas noong June 12, 1898. Together with several decrees that formed the first Philippine Republic o kauna-unahang Republika ng Pilipinas. The Malolos Congress was elected which selected a commission to draw up a draft constitution on September 17, 1898, which was composed of wealthy and educated men. Noong September 17, 1988 naman, pumili sila ng mga mayayaman at edukadong mga kalalakihan to draw up a draft constitution or para makapagsulat ng saligang batas sa Pilipinas. Ang konstitusyon ng Malolos ay inaprubahan naman ng Kongreso noong November 29, 1898 at ipinroklama ni Emilio Aguinaldo noong January 21, 1899. Ito ay nakasulat sa wikang Kastila at ang layunin nitong maging saligang batas ng bagong tatag na unang republika ng Pilipinas. Binubuo ito ng 39 articles na nahahatis into 14 titles. May 8 pansamantalang provision at isang pangwakas na karagdagang article. The documents was patterned after the Spanish Constitution of 1812 at naimpluwensyahan ng Belgium, Mexico, Brazil, Nicaragua, Costa Rica, Guatemala at ang French Constitution of 1793. According to Philip Calderon, pinili nila ang mga bansang ito because they have similar social, political, ethnological, and governance condition with the Philippines. Bukod dito, humugot din ng inspiration mula sa mga naunang documents sa Pilipinas tulad ng Kartilya ng Hukuman ng Katipunan ni Emilio Jacinto noong 1896, Biak na Bato Constitution ni Isabelo Artaco noong 1897, Constitution al Program of the Philippine Republic ni Apolinario Mabini noong 1898, Provisional na Konstitusyon ni Mariano Ponce noong 1898, and Autonomy Project ni Pedro Paterno. Let's proceed to primary source preamble of the Political Constitution of 1899. We, the representatives of the Filipino people, lawfully convinced, in order to establish justice, provide for common defense, promote the general welfare, and ensure benefits of liberty, imploring the aid of the sovereign legislator of the universe for the attainment of this end, have voted, decreed, and sanctioned the following political constitution. Ibig sabihin nito, ang preamble ay nagsasabing ang konstitusyon na ito ay ginawa para sa katarungan, kaligtasan, kaayusan, kapakanan ng lahat, at kalayaan ng bayan. Ipinapakita rin ang pananampalataya sa Diyos bilang gabay sa pagtatag ng republika. Binibigyan din ito ng malaking respeto kung sino man yung nakakataas sa kanila. Ang sinabi rin dito na ang tunay daw na kapangyarihan ay nasa tao, hindi sa mga leaders natin. Ang mga mamamayan ay
pinagmumula ng lahat ng mga kapangyarihan ng mga nakaupo sa pwesto sa pamahalaan. Ang mga lingkod bayan or civil servant tulad ng Pangulo o opisyal ng hukom ay ginagampanan lamang ang kanilang mga tungkulin bilang kinakatawan ng mamamayan, ngunit nananatili ang soberanya sa tao mismo. Sa Titles 4 ng Konstitusyon, may 27 articles na tumutukoy sa mga likas na karapatan, natural right, at popular sovereignty sa kapangyarihan ng sambayanan. Nakasaad dito na ang mga karapatang nakalista ay hindi nangangahulugan yun lang ang karapatan ng mamamayan. Kahit may mga hindi pa nakasulat na ibang mga karapatang likas na dapat igalang. Sa Title 3, Article 5, nakasaad naman na kinikilala ng Estado ang kalayaan at pagkapantay-pantay ng lahat ng paniniwala. Ito rin ang malinaw na deklarasyon ng pagkahiwalay ng simbahan at state. The form government, according to Title 2, Article 4, is maging popular, representative, alternative, at responsible. Popular dahil nagmumula sa bayan ang kapangyarihan, representative dahil ang mga pinuno ay iniligal bilang kinakatawan ng sambayanan o gusto ng mga mamamayan, alternative dahil may palitan ang mga namumuno sa pamamagitan ng halalan at hindi panghabang buhay na ang kapangyarihan, at responsible dahil ang mga leaders ay may pananagutan sa mamamayan. So there are the three branches, which is legislative, executive, and also the judicial. Ang kapangyarihang legislative ay pinagkaloob sa isang grupong tinatawag na Assembly of Representatives na unicameral o isa lamang ang grupo. Ang mga member nito ay inilegal at may panunukulan sa 4 na taon. Kasama rin nakaupo sa pagpupulong ng asembleya ang mga secretaries o mga kalihim ng pamahalaan. Nakatakda ang pagpupulong sa asembleya na taon-taon at tatagal naman itong hindi bababa sa 3 buwan. Sa paggawa ng mga batas, parehong maaaring magplano ang president and the members. Ngunit, bukod sa paggawa ng batas, binibigyan din ng konstitusyon ang asembleya ng iba pang kapangyarihan. Maaari silang pumili ng sarili nilang pinuno, maaari nilang singilin at tanungin ang mga opisyal na pamahalaan tungkol sa kanilang tungkulin. Sa pamamagitan ng censure at interpellation, at maaari rin nilang patawan ng impeachment o pagtanggal sa pwesto ang Pangulo, ang mga kalihim at ang punong mahistro ng Korte Suprema at Solicitor General. At upang matiyak na mapuputol ang gawain ng pamahalaan sa pagitan ng mga sesyon, itinatag din ang isang permanent commission na binubuo ng 7 kasapi na iniinligan mismo ng assembly. Ang komisyong ito ang magsisilbing tagapamahala ng ilang gawain at may tiyak na kapangyarihan ayon sa konstitusyon habang hindi pa nakaupo ang buong asembleya. Executive power was vested in the president and elected by a constitutional assembly of the Assembly of Representative and Special Representative. Ibig sabihin, executive branch ay ang nagpapatupad ng batas, which is ang president. Siya ang pinakamataas na may kapangyarihan at siya rin ang may pangunahing tungkulin na magpatupad ng mga desisyon sa Pilipinas. And during Malolos, hindi ang mga mamamayan ang magdidesisyon kung sino ang maging pangulo, kundi ang Assembly of Representatives o ang mga Congress. The president will serve during Malolos. The president will serve 4 years without election. There is no vice president. Noong panahong Malolos,
malolos konstitusyon, walang vice president at halimbawa kung matapos ang term ng president, hindi siya pwedeng malegal ulit. Therefore, pipili ulit ang Assembly of Representatives kung sino ang ipapalit. Let's proceed to the Malolos Constitution was never enforced due to the ongoing war. The Philippines was effective a territory of the United States upon the signing of the Treaty of Paris between Spain and United States, transferring sovereignty of the Philippines on December 10, 1898. Ang Malolos Constitution ay hindi tunay na ipatupad dahil because of the ongoing war na tinatawag na Philippine-American War. Kaya hindi nagkaroon ng pagkakataon na maisagawa ng maayos ang nakasulat sa konstitusyon. At noong December 10, 1898, pinirmahan ang Treaty of Paris at dahil dito, binenta ng Spain ang Pilipinas sa United States. Ibig sabihin, dahil sa kasunduan, opisyal nang napunta ang Pilipinas sa kapangyarihan ng Amerikano. Ibig sabihin, may kakayahan silang i-manipulate ang Pilipinas. 1935, the Commonwealth Constitution. It is worth mentioning that after the Treaty of Paris, the Philippines was subject to the power of the United States of America, effectively the new colonizers of the country. Means, after the Treaty of Paris, opisyal nang nailipat ang Spain ng Pilipinas sa ilalim ng kapangyarihan ng United States at noong 1899 to 1901, ang pamahalaan ng Pilipinas ay nasa ilalim na ng military government na tinatawag naman ang kanilang pinakamataas na pinuno na American military governors na siyang nagkokontrol sa mga Pilipino. Dalawa sa pinakamahalagang batas ng US Congress. First is Philippine Organic Act of 1902 that was our first organic law o pangunahing batas na nagsilbing mini-constitution ng Pilipinas sa ilalim ng US. The act specified that legislative power will be vested in bicameral legislature composed of the Philippine Commission as the upper house, that means kontrolado ng mga Amerikano, and also the Philippine Assembly o lower house means unang pagkakataon na nakapili ang mga Pilipino ng sarili nilang representative. The second act that functioned as the Constitution was the Philippine Autonomy Act of 1916. Dito, mas naging malawak ang kalayaan. Nagkaroon ng eleksyon para sa Senado at Kongreso at unang formal na pangako ng kalayaan mula sa US. At noong 1932 naman, nagpadala ang Philippines ng independence mission sa United States na pinangunahan ni Sergio Esmeña at Manuel Rojas, at layunin nila ay humiling sa US Congress na ipasa ang batas na magbibigay ng kalayaan sa Pilipinas. Bunga ng kanilang pagsisikap, ipinasa ng US Congress ang Hair Hose Cutting Act noong 1933. Sa batas na ito, ipinangako ng United States ang pagbibigay ng kalayaan sa Pilipinas matapos ang 10 taong transition period sa ilalim ng isang Commonwealth government. Therefore, nakasaad din sa batas na yon na mag-iwan ng military bases ang US sa bansa at may mga probisyon na kalakalan na higit na pabor sa Amerika kaysa sa mga Pilipino. Nang dahil dito, tinutulan ni Senate President Manuel L. Quezon dahil para sa kanya masyadong mabigat at hindi makatarungan ang mga kondisyon.
na hindi makatarungan ang kondisyon na nakapaloob sa batas na yon, sapagkat mas pinaaprubahan nito ang interes ng United States kaysa sa sariling kapakanan ng Pilipinas. Noong 1934, ipinasa ng United States Congress ang Trident-McDuffie Act na kinilala rin bilang Philippine Independence Act. Ang batas na ito ang pumalit sa Hair Hose Cutting Act na tinanggihan ng Philippine Senate. Nakalagay din dito na binibigyan ng Pilipinas ng 10 taong transition period sa ilalim ng isang Commonwealth government bilang paghanda bago tuluyang ibigay ang kalayaan. Ang mahalaga sa batas na ito ay binibigyan nito ng kapangyarihan ang mga Pilipino na bumuo ng sarili nilang konstitusyon sa pamamagitan ng isang Constitutional Convention. Dahil dito, nagsagawa ng pamahalaan para sa mga gobyerno ng convention at sila ay unang nagtipon noong July 30, 1934. Sa pagpupulong na ito, si Carlo M. Recto ang nalegal ng nagkakaisa bilang Pangulo ng Convention at siya ang namumuno sa paggawa ng bagong saligang batas para sa Pilipinas. The Constitution was crafted to meet the approval of the United States government and to ensure the United States would live up its promise to grant independence to the Philippines. Ibig sabihin, ang paggawa ng konstitusyon, iningatan at tiniyak na magiging katanggap-tanggap ito sa US government, sapagkat kung hindi, maaaring hindi nila tuparin o ang ipinangakong pagkakaloob ng kalayaan sa Pilipinas matapos ng 10 taong transition period ng Commonwealth. Let's proceed to primary source preamble of the 1935 Commonwealth. Ang preamble ng 1935 Commonwealth Constitution ay nagsisimula sa pagkilala ng mga Pilipino sa Diyos bilang gabay sa pagtatag ng pamahalaan. Ipinapakita nito ang pananampalataya ay mahalagang bahagi ng kanilang buhay tungo sa kapayapaan. Layunin nilang ang purpose nila ay maging matatag na gobyerno na nagpapakita ng kanilang mga sikap at pangarap bilang isang bayan. Mahalaga rin ang pangalagaan at ang pag-unlad ng yaman ng bansa, hindi lamang sa likas na yaman pati na rin sa kultura at pagkakaisa nila ng mga Pilipino. Kasama sa kanilang layunin ang pagsusulong ng pangkalahatang kapakanan upang makinabang ang lahat ng mamamayan. Hindi lamang ang iilan ang kapayapaan na kanilang gustong makuha ay hindi lamang para sa kasalukuyan, kundi ipapamana na rin ito sa mga susunod pang generation. Sa ilalim ng lahat ng ito, nilinaw na ang pamahalaan ay hindi dapat itaguyod sa prinsipyong nakabatay sa justice, liberty, and democracy. At ang pahayag na do ordain and promulgate this Constitution ay nagsisilbing formal deklarasyon ng mga Pilipino na ipinatutupad na nila ang saligang batas na magiging gabay sa batas at pamahalaan ng bansa. The Constitution created the Commonwealth of the Philippines, an administrative body that covering the Philippines from 1935 to 1946 upang ihanda ang Pilipinas sa ganap na kalayaan. Sa simula, ito ay nagtakda ng isang unicameral National Assembly o isang member ng mambabatas. Ang Pangulo ay ang pangalawang Pangulo ay niligal for 6 years at hindi maaaring ma-re-elect. Noong 1940, ito ay binago. Mula sa unicameral naging bicameral ang Kongreso na binubuo ng Senado at ng House of Representatives. Itinatag din ng isang Independence Electoral Commission o COMELEC. Binago rin ang term ng President at ng Vice President from 6 years to 4 years. Ngunit, pinayagan ang isang beses na ma-re-elect upang
sa usaping ng pagboto. Noong una ay ang mga lalaking may edad na 24 years pataas lamang at marunong magbasa at magsulat ang may karapatang bumoto, but after 2 years matapos pagtibayin ng konstitusyon, pinalawak ito at binigyan karapatan ng mga babae na makapagboto o pumili ng kanilang iboboto. While the dominant influence in the Constitution was American, it also bears traces of the Malolos Constitution, the German, Spanish, and Mexican Constitution of several South American countries, and the written English Constitution. The draft of the Constitution was approved by the Constitutional Convention on February 8, 1935, and ratified by U.S. President Franklin D. Roosevelt on March 25, 1935. Elections were held in September 1935 and Manuel L. Quezon was elected President of the Commonwealth. Ang pamahalaang Commonwealth ay pansamantalang nahinto sa mga kapangyarihan dahil sa mga pangyayari during War II. Noong sakupin ng Japanese ang Pilipinas. Inaprubahan naman ang paglaya ng Pilipinas bilang isang malayang bansa on July 4, 1946.